ito po ang ating angle. Pag sinabi mo nating angle, dalawang rays na may common endpoint. So, itong ray 1, ray 2, at yung common endpoint. Ang common endpoint tinatawag nating vertex. Ang ray 1, pwede nating tawagin na initial side. Yung ray 2, pwede nating tawagin terminal side. Sapagkat mula dito sa initial side hanggang dito sa terminal side, itong pag-rotate niya counterclockwise, yan yung tumutukoy sa sukat ng angle. So, yun yung sukat ng angle is yung pag-rotate mula dito sa initial side hanggang terminal side. Or kahit hanggang saan mag-rotate. Ngayon, merong tayong dalawang angle measure. In degree measure or radian measure. Dito sa degree measure, makikita natin yung degree symbol. Dito naman sa radian, mapapansin natin yung pi sign, pi symbol. Ngayon, ang isang buong rotation, mula dito sa initial side, nag-rotate hanggang bumalik ulit sa kanyang posisyon, ang total niyan is 360 degrees. Ngayon, in radian mode is 2 pi rad. Ngayon, kung hanggang kalahati lang, hanggang dito yung pag-rotate niya, dito, yan ay 180 degrees. Dito naman, pi rad. Sa pamamagitan na itong information dito, 360 degrees equals 2 pi. Pwede nating malaman ng kung ilang radian sa isang degrees. Okay, so magtira tayo ng 1 degree dito sa kabila para makuha natin kung ilang radian. So, over 360. So, 1 degrees is equals to pi over 180. So, ito, sinasabi dito na sa bawat isang degree may pi over 180 radian. Ngayon, paano naman kung isang rad, ilang degrees? So, gamit ito, 360 degrees equals 2 pi rad over 2 so cancel, equals 180 degrees pi rad, then divide natin kasi kailangan 1 rad lang ang matitira dito. So pi equals wala na, over pi. So 180 degrees over pi equals 1 rad. Ayusin natin. So 180 over pi, cancel natin to, equals 1 rad. So sinasabi dito na
Sa bawat 1 radian, merong 180 degree over pi. Samantalang sa bawat 1 degree equals meron tayong pi over 180 rad. Ngayon, meron na tayong information na sa bawat 1 degree ay may katumbas na pi over 180 rad. At sa bawat 1 rad ay may katumbas na 180 degrees over pi. So, let's have magkaroon tayo ng example. Let's have 60 degrees. So let's try na magkaroon ng 60 degrees. So, 60 degrees is gamit itong 1 degrees equals 1/8 pi over 180 rad equals pi rad. So, gusto nating magkaroon ng 60 degrees. So, multiply natin ng 60 degrees. 60. So, 60 times 1 degree is 60 degrees equals, cancel natin to. So, 1, 3. So, pi over 3 rad. So, sinasabi dito na sa bawat 60 degrees, meron tayong pi over 3 rad. Yan. Dito naman sa kabila. Let's have pi over 2 rad. So, ngayon, magkaroon to ng pi over 2 rad. So, base dito, gamit ito, 1 rad equals to 180 degrees over pi. Magkaroon tayo ng pi over 2 rad. So, multiply natin to ng pi over 2. Then, pi over 2. So, ito, cancel. So, ito, pi over 2 over 2 rad equals, meron tayong 90 degrees. So, kung may pi over 2 rad, ang katumbas na ito ay 90 degrees. So, kung mapapansin nyo, dito sa right side ng equality, minultiply lang natin yung pi over 180 rad times 60. So, itong 60 is galing dito sa 60 over 1 degrees para magkaroon tayo ng 60 times pi over 180 nga. So, para ma-convert natin yung degrees pala is degree, angle in degree measure over 1 degree times pi over 180 equals radian. So, ganun lang pala kasimple na. So, angle in degree over 1 degree times pi over 180. Ngayon, dito naman sa kabila. So, ang ginawa lang pala natin dito, kung titingnan natin yung right side of equality, yung 180 degrees over pi is minultiply lang natin ang yung angle in radian measure. So, angle in radian times 180 degrees over pi equals angle in degree. So,
ganun lang pala, ito lang pala maging formula natin to convert from degree angle to degree measure to radian measure. Dito naman, from radian measure to degree measure. Ayan. Para sa ating example, dito, kung meron tayong degree measure, convert natin sa radian. Kung meron tayong radian measure, convert natin sa degree measure. So, simulan natin dito. Pi over 6. So, meron tayong radian measure. Ito ang gagamitin natin. Times 180 degrees over pi. So, pi over 6 times 180 degrees over pi. So, ito, cancel. Equals 130 degrees. So, 30 degrees. So, ito, 30 degrees. Ito naman, meron tayong radian measure. So, pi over 3 times 180 degrees over pi, 60 degrees. So, 60 degrees. Ito, 60 degrees. Then, ito naman. Ito, meron tayong angle in degree measure. So, 90 degrees. Ito yung gagamitin natin. Over 1 times pi over 1 degree over 180 equals. So, 90 times pi over 180. So, 1, 2. So, pi over 2. So, kung meron tayong 90 degrees in radian mode, in radian measure, meron tayong pi over 2. Ito naman, meron tayong degree measure. So, 135 degrees over 1 times pi over 180. So, equals 135 5 2 2 10 5 7. So, at ito 180 divide 5, 180 plus 3 15 6. So, 36. And then, pwede pa natin yan, 3. So, 27 divided 3, 9. 36 divided 3, 12. So, pwede pa 3 over 4. 3, 4, pi. So, ito is 3 pi over 4. So, ito naman, meron tayong radian measure. So, 7 pi over 6 times 180 degrees over pi equals, so, ito, 130.
So, 30 times 7, 210 degrees. So, ito, 200. And so, ito naman, meron tayong angle in degree measure, 240 degrees. So, ito, 240 degrees over 1 degree times pi over 180. So 240 over 180 is 120 over 90, 4/3. So 4 over 3 pi. So 4 over 3 pi. So ito mali pala, mali. Correction. Ito is 3 pi over 2. So 3 pi over 2 times 180 degrees over pi. So ito 90 degrees equals 270. So ito 270 degrees. Ito naman mali ito, 7 over 4. 7 over pi over 4. So meron tayong radian. So itong gagamitin natin. 7 pi over 4 times 180 degrees over pi. So ito 45 degrees. So 45 times 7 equals 5, 3, 7 times 4, 8, 9, 315. So ito 315 degrees. Ayan, so gamit itong formula natin, pwede nating ma-convert ang angle in degree measure to radian measure at yung radian measure to degree measure.